Ayan mga boss, magandang araw na naman po. Ito na naman tayo mga bossing. Welcome back na naman dito sa ating channel. For today's video natin mga bossing, Honda TMX 125 Alpha. So ang issue at problema ng unit ni boss, namatay sa takbo dahil nalobat daw yung kanyang battery. Ayan. So hindi talaga siya mapapaandar kung ang unit nyo ay battery operated and CDI. So itong unit ni boss ay naka battery operated na ng CDI. 4-pin CDI na yung nakakabit sa kanya, dahil yung kanya daw primary coil ay bumigay na. So ang ginawa nung unang gumawa ay pinalitan na muna ng 4-pin CDI. Kaso ang issue at problema naman niya yun ay ayan, hindi na-charge yung kanyang battery. So okay lang kung may karga yung battery, so kahit saan kayo makatim, basta may karga yung battery, all good yan, makakaandar ang inyong unit kapag battery operated. Kaso ang problema, ayan, nalobat ang battery. So kapag nalobat ang battery, expected na natin lagi ang masisira, 'di ba, ay rectifier or regulator. Okay? So pero hindi tayo doon muna pupunta mga bossing. Kapag upon diagnosing natin, so mas maganda dito tayo mag-uumpisa, hindi sa regulator. Doon muna tayo mag-uumpisa sa puno mga bossing. Dito muna tayo sa stator. Ayan. So mache-check natin yung stator kung naglalabas na kuryente papunta regulator gamit ang ating test light. Ayan. So check muna natin kung gumagana yung ating test light. Okay? Ang gagawin muna natin dito, lagay muna natin sa negative, but tap natin doon sa, hanapin natin yung kulay yellow at kulay pink. Ayan. So ang gagawin natin, itatap natin dito sa kulay yellow, i-check natin kung sunog na yung kanyang stator. So dapat hindi siya iilaw mga bossing, okay? So hindi siya umilaw. So ang gagawin nyo lang, itatap nyo lang, then i-kick yung unit. So check nyo naman dito, pagka malaman kung mag-charge, itatap nyo yung tigisang dulo ng ating test light, saka i-kick. Ang problema, hindi siya umiilaw. So hindi naglalabas ng kuryente ang ating charging coil papunta doon sa ating regulator. So ang ibig sabihin mga bossing, malinaw na sinasabi ng ating test light, sira ang ating stator. Okay? So ang importante mga bossing, sigurado kayong okay yung test light na ginagamit nyo. Kasi baka mamaya yung test light na ginagamit nyo hindi pala talaga umiilaw, ay baka mapagkamala natin na stator. Okay? So ito mga bossing, natanggal na natin ng ating cover ng ating stator. At ayan, makikita nyo, sunog yung ating stator. So ang gagawin natin dyan, napapalitan lang natin ng stator yan mga bossing. KHC brand, wala pa kasing budget si bossing para sa original, kaya local brand lang muna yung ating gagamitin. So kahit local brand lang naman yung gagamitin natin mga bossing, wala naman problema dyan. So plug and play lang din naman po yung magiging sistema natin dyan. So ang importante lang, meron kayong magandang pangkalas na Allen wrench. So may pagkakataon kasi na sa sobrang tigas ng mga Allen wrench, lalo na kapag yung mga ordinary na Allen wrench lang yung ginagamit natin, ay nabibilog yung Allen wrench, hindi yung mismong tornilyo, kasi napakatigas ng tornilyo. So isang technique dyan, kapag magkakalas, so mas maganda medyo mainit-init na kaunti yung makina, lalo na kung ang inyong unit ay babago pa lamang papalitan ng stator. Ayan. So dito sa part na to mga bossing, natanggal na natin itong ating stator. At ito, nakita natin yung putol doon sa ating stator mga bossing. Ayan. Yung dalawang wire ay doon naputol sa bandang dulo. Okay. So itong wire na nakuha natin, so huwag kayong mag-aalala sa inyong makukuha mga stator. So meron pagkakataon talaga na magkakaroon ng pagkakaiba sa color coding. Ayan. So ang color coding, yung blue na may lining na white, yan po yung ating pulser. Yung red na may lining na black, ayan yung ating primary. Then yung kulay green na may lining na yellow, na white, o di kaya solid green, yan po yung ating negative. Okay? Yung dalawang matitira, yung dalawang yellow dito sa ating luma ay yung ating yellow at pink. Yan mga bossing yung ating charging coil.
So it's either yellow pink or dalawang yellow. So walang problema, pareha siyang charging coil. Sa pagtatap naman yan dun sa ating wiring, so kahit magkabaliktad yung dalawang yellow o di kaya ay yung yellow at pink, so wala naman problema. Pero kung color coding, so mas maganda color coding nyo ring ikakabit. Okay, so ito ikabit na natin yung ating stator na bago para ma-check na natin. Ayan. So sinesafe lang natin yung mga wire na para maiwasan natin na sumabit doon sa ating magneto. So meron kasi tayong na-experience dito sa shop, nag-DIY yung customer kasi yung excess na wire hindi niya naitulak ng maayos doon sa may bandang duluhan. So sumabit doon sa stator. Ang nangyari, makaraan ng isang linggo, ayun, nakaskas yung ng stator, yung kanyang wire. So nagkaroon ng grounded. So doon nag-umpisa yung problema. Okay, kung kaya dapat pag nagkakabit tayo ng stator, safe yung mga wire na hindi sasabit sa kung alin man doon sa ating magneto. Okay, so kabit na natin mga bossing yung ating stator sa kanyang unit. At itong gagawin natin ay tatanggalin muna natin yung kanyang lumang CDI. Yung kanyang 4-pin CDI mga bossing ay tatanggalin na natin at ibabalik na natin yung kanyang original na CDI dahil ang kanyang gagamitin na ngayon ay ang kanyang primary type na CDI. So yung pinagpalitan naman niya CDI, yun naman ay okay pa dahil gumagana na rin naman itong ating primary. So yun ay ating gagamitin. Okay, so tap na natin itong ating block na may lining na red kung saan ito yung ating primary. So ang nangyayari kasi pagka medyo maluwag yung mga socket, so mas maganda kapag magkakabit kayo ng socket to socket na gaya ng ganito, male and female socket, mas maganda napipit ng ayos yung pagkakabit. Ayan, so kaya ang ginagawa ko, pinepress ko ng kaunti yung ating pinaka female para pag sinuksok natin sa male ay pit na pit yung ating pasok ng ating female do sa ating male socket. Okay, para hindi nagkakaroon ng corrosion at ng disconnection. Isa sa mga maaaring nagiging problema ng ating mga unit kapag namamatay o nagkakaroon ng issue is dahil sa corrosion at disconnection. Ayan, so bago natin ikabit yung ating charging coil, check muna natin mga bossing kung mayroon nang lumalabas. Kung kanina wala siyang lumalabas, ayan, ngayon testingin natin mga bossing. Ito yung tamang pag-check kung nagcha-charge ang inyong unit. Okay, umilaw na. So ay check naman natin dito mga bossing is kung tama yung kabit natin ng ating stator. Kailangan mga bossing kapag kinakabit natin yung ating negative sa ating body ground ng test light, pag tinap natin alin man do sa dalawa ng yellow o di kaya ng pink, hindi po siya dapat iilaw. So saka lang po siya iilaw kapag tinap natin yung negative natin sa dalawang wire ng pink or yellow or sa dalawang yellow. At huwag nyo rin po ibababa kahit hindi po yung nakasusi mga bossing. Pag kinik po ninyo yung inyong unit, matik maglalabas po siya na kuryente gaya nung nangyari sa ating kanina. So yung una natin test, kung makikita nyo walang lumalabas na kuryente. So ngayon ayan, meron ng kuryente yung lumalabas. So ang gagawin natin ngayon mga bossing, i-check naman natin kung accurate na yung charging. Kasi i-check naman natin dito is kung naglalabas naman na kuryente yung ating regulator. It's either discharge yung regulator o di kaya ay overcharge. Yun yung ating aalamin kung ano yung magiging issue ng unit ni bossing. So dito muna, check muna natin kung nag-charge na ang kanyang unit. So start natin mga boss at check natin yung charging ng battery. Tapos 12.5 nung bagong balik ng battery, pero hindi nataas. Hindi nataas pa rin. Sabi ko talagang wala nang charge. Kaya sabi ko, Okay, so ayun na all goods na ang unit ni bossing at kita nyo naman nag-charge na yung ating unit.
and maximum na 14.2 high RPM ang unit. Tsaka mga bossing, kapag nag-check po tayo ng ganitong charging, lalo na pagkakabit natin na regulator o ng ating stator, so mas maganda pa rin nyo sa 5 to 10 minutes para makita natin kung accurate nga ba yung karga. Kasi minsan na nangyayari, merong regulator na sa unang andar ng unit, okay yung kanyang charging. Meron namang regulator na minsan okay yung charging upon na pagkagawa, then i-check niya. So 5 to 10 minutes ang nangyayari, minsan nag-overcharge. So para accurate yung pagte-test natin at hindi tayo magkaroon ng problema, try natin siyang paandarin 5 to 10 minutes, then check ulit natin yung karga kung hindi nagbabago. Okay? So ayun lang mga bossing, maraming salamat sa inyong panonood. So till next video ulit natin mga bossing. At sana po ay meron naman kayong natutunan at nakuhang aral dito sa ating video. At ayun, huwag niyo po sana kalilimutan mag-like and subscribe sa ating channel mga bossing, pati sa ating FB page mga bossing. So kung meron kayong katanungan sa inyong mga unit, pwede po kayong mag-comment dito sa ating comment section. Pwede rin po kayong mag-direct message sa atin sa ating FB page para mas madali kong masagot ang inyong mga katanungan. Okay? Ayun lang mga bossing, maraming salamat. So till next video, God bless po sa inyong lahat. Ride safe po mga boss.